Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paandar. Pogi ako. Ihala. Pero wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Ang kailangan lang natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Kamiss talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kapatid. Ang pag-usapan natin sa araw na ito tungkol sa isang kandidato na talaga namang gustong-gusto ng mga tao. Pambungad ko pa lang ito ngayon, siguro mahuhulaan na ninyo kung sino ito. Pero siyempre, bago natin pag-usapan yan, ay bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po madatnan kayo ng video na ito na nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, bibigyan ko na kayo ng clue kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung tao na male version ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. May idea na kayo, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ito sapagkat sa mga barbero na napupuntahan natin, ito yung pinag-usapan. Kung sino ba talaga ang ibubuto nila sa darating na halalan pagka-senador. Kasi maraming mga kandidato na sikat pero kulang sa kaalaman. May mga kandidato naman na pa-cute-cute lang pero kulang pa rin sa kaalaman. Hindi kagaya nito na si Congressman Marcoleta, kakaiba ito. Unang-una, abogado. Kagaya ni Pangulong Duterte, abogado, at mismo ang dating Pangulong Duterte bumilib sa kanya. Bago tayo magbigay ng reaksyon dito, mas mainam na panoorin muna natin yung video at mamaya tayong magkwentuhan. Diba? So, ready na kayo? Punta tayo sa barberia kung ano yung pulse nila doon tungkol sa mga kandidato. I-play natin ang video. Sir, ano ba yung trip natin? Dating gawi. Oo, boss. Magmumukha akong kagalang-galang. Yan ang kailangan natin. Malinis. Alam mo ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paandar. Pogi ako. Ihala. Pero wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Ang kailangan lang natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Kamiss talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan, si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at pagmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino, kundi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang in-affirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito eh. Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. O boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta! Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Ngayon, magbigay naman tayo ng reaksyon kung bakit karapat-dapat na iboto natin si Congressman Dante Marcoleta sa Senado. Para sa akin, unang-una, pagka gumagawa ng batas, dapat kailangan dito abogado. Pasok dyan si Congressman Marcoleta. Pangalawa, siyempre,
may eksperyensya. Kung eksperyensya na rin lang pag-usapan, meron din ito si Kong Marcoleta. Pangalawa na. Pangatlo, may puso. Bakit nasabing may puso? Bakit boss, yung ibang mga kandidato wala bang mga puso yan? May puso siyempre. Pero kakaibang puso itong si Kong Marcoleta sapagkat ang puso niya ay tumulong sa kapwa niya tao. Pangatlo na. Ngayon, ang pang-apat. Ito yung sinasabi natin dito. Bakit karapat-dapat na iboto si Congressman Marcoleta? May takot sa Diyos. Dapat yan, number 1 yan, di ba? O, yun dapat ang unang requirement. May takot sa Diyos. Pero, basic na yan. At kaya nilagay na lang natin doon sa pang-apat. Para naman hindi kayo mabigla. Bakit may takot sa Diyos? Unang-una, INC member po ito. Ibig sabihin, busog po ito sa mga aral na galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng kabuuan ng institusyon na INC. Siya po ang magiging katawan. Ikinakatawan niya po ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Diyan pa lang, panalo na kami, di ba? Oh, ngayon, meron pa ba pang 5? Meron pa, pang 5. Bakit kailangan si Congressman Marcoleta mapunta sa Senado? Sapagkat nasa kanya na ang lahat. Para siyang si Daniel Padilla, nasa kanya na ang lahat. Kung batas sa pag-uusapan, Marcoleta, abogado. Kung karunungan ng pag-uusapan, Marcoleta, kaya nga siya kinukumpara. Kaya dating Senator Miriam Santiago. Kung malasakit o pagtulong sa taong bayan, Marcoleta, pasok yan. Pangapat, kung may puso at may takot sa Diyos, Marcoleta, pasok yan. So ano pa inaantay ninyo? Ano pa ba ang dapat? Meron pa ako nakalimutan pala isa pa. Korupsyon. Galit na galit ito sa korupsyon. Kaya nga walang may babato sa kanya na korupsyon eh. Kasi alam niya, pasok yun doon sa may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi gumagawa ng korupsyon ito. Si Senator Marcoleta. Kaya kung ako sa inyo, lalo na yung mga tumutulig sa kay Congressman Marcoleta, aba, ay mag-isip-isip kayo. Ngayon, ipagtatapat nyo lang din dyan. Kung sino-sino na lang ipagtapat ninyo, walay. Wag na lang. Ngayon, syempre, hindi natin maiwasan. May mga nagagalit at may mga ayaw kay Kong Marcoleta na maging senator. Pero, iilan lang sila. Mas marami ang may gustong maging senador si Congressman Marcoleta. Ito real talk, Iglesia ni Cristo, number 1. Of course, iboboto dadalhin yan kasi nagpaalam yan bago siya bumanik dyan bilang isang senador. Ang Iglesia ni Cristo ilagay, ipagpalagay na lang natin pinakamaliit kasi buong mundo ito eh. Pinakamaliit, ipagpalagay na lang natin 1 million. Pinakamaliit na yun 1 million na lang ang Iglesia ni Cristo. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na pwedeng bumoto kasi marami naman dyan mga kabataan pa. Yung mga pwedeng bumoto, yung mga legal age kung tawagin, 1 million na lang ilagay natin, pagpalagay na lang natin 1 million. Doon pa lang, lamang na siya ng 1 million. Zero pa lang yung iba, samantalang siya may 1 million na. O diba? Angat na angat. Kaya nga sabi sa kanyang may pag-asa pa. Huwag lang dadayain. Yun ang pinakamalaking tanong doon. Diba? Ikaw na wala kang Iglesia ni Cristo na inaasahan, negative, 1 million ka na. Common sense. Kaya pabor na pabor kay Kong Marcoleta ang kanyang pagkapanalo, ang kanyang pagkakandidato. Ngayon yung iba, eto sasabihin, Iglesia ni Cristo kukunti lang yan. Oo nga, kukunti nga. 1 million na nga nilagay ko eh. Sa totoo lang, hindi lang 1 million. Kasi pag nagkaisa po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi kami nakikipagkaisa sa kandidato. Lagi po ninyong tandaan yan. Nakikipagkaisa po kami sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang aming ginagawa. Ngayon, sapagkat ito si Kong Marcoleta ay miyembro ng INC, naturalmente, dadalhin talaga ito. Alangan naman hindi. Kaya sabi natin dito, lamang na lamang si Kong Marcoleta sa ibang mga kandidato. Yung mga nag-endorso sa kanya na mga hindi kanib sa Iglesia ni Cristo, siyempre, bubuto ulit sa kanya. O pabor na naman. May bumuto ulit. Na ipagpalagay natin, kalahating milyon. Di may 1.5 na siya ahead sa mga kasama niya. Sa mga kalaban niya. Doon pa lang, panalo na kami. Madali lang i-analisa kung paano mananalo at kung paano lamang na lamang si Kong Marcoleta. Kaya kung ako sa inyo, kayong mga basher dyan, mag-Kong Marcoleta na lang kayo. Huwag na kasi ninyo ipilit yung ayaw ng tao. Ipinipilit nyo kasi yung gusto ninyo, pero ayaw naman ng taong bayan. Ano ba yan? Laging ginagamit nila. Magsisilbi ako sa taong bayan. Talaga lang ha. Anong nangyari?
tumanda na lang sila dyan sa pwesto nila, paulit-ulit, pabalik-balik, ganon at ganon ang mga nangyayari. Pero sa susunod na mga video natin yan na pag-usapan natin, dito na muna tayo kay Kong Marcoleta. Kaya Kong Marcoleta, siguradong panalo ka na. Diba? Kagaya ng sinasabi natin dito, maraming salamat po sa suporta ninyo at syempre pa, mag-ingat tayong palagi. Wag lang doon sa mga taong hindi nag-iingat.